Hello kaibigan. Ayan, so welcome back kaibigan. And in this video is tuturuan kayo kung paano ba malalaman kung sino yung mga naka-access o naka-hack ng ating mga Facebook account kaibigan. So, napaka-importante talaga nito kaibigan dahil marami na talaga mga naglilipa ng mga hacker dito sa ating mundo kaibigan. So, hindi natin alam na naka-access o naka-hack na ba sila sa ating mga account sa FB. So, kailangan talaga nating malaman yan kaibigan at ma-alert tayo at ma-remove natin agad yan kaibigan. So, yun. Napaka-importante talaga na malaman natin kung sino yung mga naka-access o naka-hack ng ating mga Facebook account para hindi tayo ma-hack kaibigan. Ganyan. So, yun. Napaka-importante talaga nito kaibigan dahil para magkaroon tayo ng privacy sa ating mga Facebook account kaibigan. Lalong-lalo na sa ating mga messenger account kaibigan. Napaka-importante pa kasi yan kasi dapat hindi nila malaman kung sino yung mga nakachat mo dyan kaibigan kasi privacy mo yan eh. Ayan. So, yun kaibigan. At in this video, turuan kayo kung paano yan gawin kaibigan. Ayan. So, make sure po na panoorin nyo ito and don't skip hanggang dulo dahil napakamasila nito kaibigan dahil nakasalalay dito yung ating mga Facebook account. So, make sure po na don't skip kaibigan para malaman po natin step by step yung gagawin natin dito kaibigan. Ayan. So, yun. So, ito na kaibigan, kung gusto mo malaman, ay sisimulan ko na kaibigan. Ayan, so ito na kaibigan, simulan ko na pag-tutorial kaibigan. Hello kaibigan. Ayan, so in this video, turuan kayo kung paano ba malalaman kung sino yung naka-hack or naka-access ng ating mga Facebook account kaibigan. Sino ba yung nag-hack ng ating mga Facebook account? So, malalaman po natin dito kaibigan. So, dito po, tap lang po natin yung ating mga Facebook account. Ayan, so dito po sa Facebook account, so punta po tayo dito sa ating 3 dot line sa taas kaibigan. So punta po tayo dyan. At dito po kaibigan, sa ating 3 dot line, scroll down lang po natin kaibigan. Ayan po kaibigan, so scroll down lang po natin dito. At pumunta po tayo dito sa ating mga setting and privacy kaibigan. So tap po natin yung setting and privacy. Ayan, so dito po marami po ditong choices kaibigan sa setting and privacy. So pumunta lang po tayo dito sa ating mga settings kaibigan, yung ating main settings. So punta po tayo dyan kaibigan. Ayan. So, dito, ganito lang kadali kaibigan. So, dito po, pumunta tayo dito. Dito po kaibigan. So, tap lang po natin tong ating personal details, password, and security, add preference, and verify verification. So, yung Meta Account Center. So, tap po natin yan kaibigan. At dito po sa Meta Account Center kaibigan, marami din dito pagpipilian kaibigan. Ayan. So, dito po para malaman po natin kung sino yung nag-access or sino yung may nag-hack ng account natin kaibigan. Kung sino yung nag-hack ng ating account kaibigan. So, napaka-importante talaga na alam natin to kaibigan. Dahil hindi natin alam na may nakahack na pala ng account natin or ibang tao na nakahack kaibigan. At kailangan natin ito malaman para ma-delete or ma-remove natin agad sila sa ating mga Facebook account. Kasi tayo yung may access niyan kaibigan eh. So, kailangan talaga natin malaman kung sino sila kaibigan. Ayan kaibigan, so tap lang po natin tong ating password and security kaibigan. Ayan, so tap lang po natin to kaibigan. Dito po kaibigan, marami po sila dito mga password and security. So meron din silang change password. So dito kayo mag-change yung two-factor authentication. So comment kayo dyan sa baba below kaibigan. So babagagawan po natin yan tutorial kaibigan kung paano ba yan i-access yung two-factor authentication kaibigan. Ayan, so comment kayo dyan sa baba kaibigan kung gusto niyo po malaman. Dito po kaibigan para malaman po natin kung kung sino ba yung naka-login or sino ba yung may access ng ating account. Ayan, so tap lang po natin tong where your login kaibigan. Ayan, so tap lang po natin tong where your login kaibigan. Ayan, so dito po tayo. And dito po, kung meron kayong ibang account or meron kayong page, so dito po yun makalagay yung page kaibigan sa baba, dito po banda. Pero dahil main account po natin to is dito po siya nakalagay kaibigan. So tap lang po natin to kaibigan. Ayan. So dito po kaibigan, meron po ditong dalawang choices kaibigan. Ayan. So meron ditong currently using the account mo. So ikaw yan kaibigan dahil nakapag-open ka o naka-access ka ngayon sa account mo. So ikaw yan kaibigan. At dito naman po kaibigan sa baba, login or other device. So dito, ako pa rin yung kaibigan dahil sariling account ko yung kaibigan. At malalaman po natin dito
kung mayroon po naka-access ng ibang account natin kaibigan o naka-open dito sa other device, is marami po siyang lalabas dito kaibigan. Ayan, so dito po siya lalabas kaibigan. Marami pong devices dito kaibigan, at yung good news niyan kaibigan is malalaman po natin kung taga saan siya kaibigan, kasi mayroon po ditong location kaibigan at date po kung kailan po niya last open po yung inyong account kaibigan. So malalaman po natin dito kaibigan, at saka yung device name po niya kaibigan, malalaman rin natin yung ating mga device name niya kaibigan. Kung anong device po yung hawak niya, kung taga saan siya, o kailan niya last update yung Facebook, o kailan niya na-open yung ating Facebook account kaibigan, o kailan po nag-login siya kaibigan sa device na yun kaibigan. So ganyan, so dito po siya maka-indicate lahat kaibigan. So kapag gusto po natin yung tanggalin kaibigan, ay ito po talaga yung napaka-best way kaibigan na tanggalin natin siya kaibigan. So tap lang po natin tong select device to log out para matanggal natin yung device na yan kaibigan, at yan kaibigan, to tap natin yan. So dito kaibigan, chat lang po natin tong check kaibigan. So tap lang po natin yan. So make sure po na double check nyo po yung account ni kaibigan, dahil baka account nyo po yung malog out kaibigan at hindi yung sa nag-hack sa inyo kaibigan. So kailangan i-double check nyo po talaga kaibigan, at i-check nyo po dito kaibigan. At pagkatapos po ay pwede na po natin i-log out yan kaibigan. So automatic na po yan magla-log out doon yung mga Facebook account nyo sa device na gusto nyo pong i-log out kaibigan. For example, doon sa device na nag-hack sa inyo kaibigan, so pwede nyo po yung malog out agad kaibigan kapag tinap nyo po itong log out kaibigan. So ganyan kaibigan. So ganyan kadali kaibigan, para malaman po natin kung sino po yung nag-hack ng ating mga Facebook account. Ayan, so ganyan kaganda kaibigan na malaman natin tong ganitong mga settings sa ating Facebook kaibigan, dahil sa security and privacy rin naman natin to kaibigan, kasi marami na talaga naglilipa ng mga hacker sa panahon natin ngayon na dapat talaga nating iwasan kaibigan. Ayan. So yung two-factor authentication na sinasabi ko sa inyo kanina kaibigan, ayan, so ito rin tong napakagandang way kaibigan para ma-prevent natin yung mga hacker. Kailangan i-access natin tong two-factor authentication kaibigan. At saka yung isa sa mga mag-prevent po kaibigan na para hindi tayo ma-hack or malaman natin kung sino pa yung nag-login sa account natin. So pwede po natin tong itap kaibigan para malaman natin or ma-alert tayo na mayroong ibang devices na nag-login sa ating Facebook account. So check lang po natin yan kaibigan para maka-login alert po kaibigan. So for example, nag-login po yung hacker at hinak po yung account nyo, so mag-alert po yan sa inyong notification kaibigan. So ganyan kadali kaibigan. So kapag ma-notify nyo kaibigan na may nag-login at may nag-open account nyo, so pwede nyo po yan puntahan dito sa inyong account login activity at i-remove nyo po agad kaibigan bago pa niya ma-change pass. So ganyan kaibigan, napaka-importante talaga. At kung sa tingin mo kaibigan natulungan kita sa video natin ngayon, I don't forget to like and share naman dyan kaibigan, para malaman din ang ibang mga viewers or tao na hindi nila alam na hack na pala account nila kaibigan. So yun, kailangan talaga malaman natin to kaibigan, and don't forget to share kaibigan. And thank you po talaga kaibigan sa panonood, and God bless. So this is the end of our video. Ayan, kung adito ka pa rin hanggang ngayon mga kaibigan, ay alam ko nagustuhan mo itong video, kaya I hope nakatulong to sa inyo mga kaibigan. Ayan, sa little video natin yung tutorial at ngayon, ay kung nagustuhan nyo ito mga kaibigan at nakatulong to sa inyo, ay tulungan nyo rin ako mga kaibigan. Kaya please subscribe and like my YouTube channel. Ayan, so para lahat tayo ay lumago. Ayan, so thank you, enjoy, and God bless.